Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamahalagang panahon sa kasaysayan, ang Renaissance. Ang kinasang ito sa sining, kultura at kaalaman ay nagmarka sa paglipat mula sa gitnang panahon patungo sa makabagong mundo at nagdulot ng malaking pagbabago sa Europa at sa buong mundo. Ano nga ba ang Renaissance? Ang Renaissance, ibig sabihin ay muling pagsilang sa wikang Pranses, ay nagsimula sa Italia noong ika-14 na siglo at kumalat sa buong Europa hanggang ika-7 siglo. Ito ay muling pagbuhay ng interes sa sining, panitikan at kaalaman na inspirado ng sinaunang Greece at Rome. May mga pangunahing katangian ng Renaissance. Ang humanismo, ito ay ang pagtutok sa kakayahan at potensyal ng tao imbis ng dating sentro ng relihiyon at buhay sa kabilang buhay. Sumunod naman ang inobasyon sa sining. Ang mga pintor at skulptor ay gumamit ng mga teknolohiya tulad ng perspektibo, proporsyon at liwanag at talino upang makagawa ng mas makatotohanan ng mga likha. Ganin din ang mga tagumpay sa agham. Ang mga siyentipiko tulad nila Galileo, Copernicus ay hinamon ng tradisyon na paniniwala at naglatag ng pundasyon para sa modernong agham. Sumunod naman ang pagsulong sa panitikan. Ang mga manunula tulad ni Dante, Petrarch at Shakespeare ay tumalakay sa damdamin at kwento ng tao sa kanilang mga akda. Mga sikat na tao ng Renaissance. Una na dito si Leonardo da Vinci. Bukod sa pagiging isang pintor, siya ay isang inventor, siyentipiko at anatomista. Sumunod naman si Michelangelo Buonarroti, isa sa pinakadakilang sculptor at pintor gumawa ng Sistine Chapel ceiling at estatwang David. Sumunod naman si Niccolò Machiavelli, isang pilosopo at manunulat na kilala sa aklat na The Prince, na tumatalakay sa politika at pamamahala. At sumunod naman si William Shakespeare. Ang Renaissance sa England ay kilala bilang Elizabeth era, kung saan siya ay nakilala bilang pinakadakilang manunulat ng dula. Bawat isa sa kanila ay nag-ambag ng mahalagang bagay sa kanilang mga larangan. Halimbawa na lang ang Mona Lisa ni Leonardo at ang Sistine Chapel ceiling na nilikha ni Michelangelo ay ang mga obra maestra na nagbibigay inspirasyon pa rin hanggang ngayon. Ano nga ba ang epekto ng Renaissance? Ang Renaissance ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunang Europeo. Pinaigting nito ang edukasyon, inovasyon at palitan ng kultura. Naglatag din ito ng pundasyon para sa panahon ng kaliwanagan ng modernong mundo. Sa kabuuan, ang Renaissance ay hindi lamang isang panahon ng muling pagsilang sa sining at kaalaman, kundi isang revolusyon sa paraan ng pag-iisip ng mga tao. Ang impluwensyang ito ay buhay para na rin sa kasalukuyan, mula sa ating sining, agham at pananaw sa mundo. At dyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa panahon ng Renaissance. Muli ako si Ma'am Camille. At sana ay may bago kayong natutunan at na-inspire kayo sa kagandahan ng panahon nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating diskusyon.